Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programang Break Time. Minus ho sinala kay Mayor Deo Macalma at si Mistea Pecho Corpus. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sa ating pong headline sa programang Break Time. Ay, may good news ho. Presyo ng petrolyo, posible daw hong may kabawasan o rollback sa susunod na linggo. RH Break Time. Dagsa ng mga pasero mula sa mga probinsya matapos ang Undas at BSKE. Asahan ngayong weekend. RH Break Time. Fishing tycoon Francisco Chu Laurel Jr. itinalaga ni Pangulong BBM bilang kalihim ng Department of Agriculture. Welcome sa mga magsasaka at mga mangingisda. RH Break Time. All-out war kontra cartel, mga hoarder at price manipulators. Magpapatuloy daw po, Kamara tiniyak ang suporta. RH Break Time. Barangay Sangguniang Kabataan Elections, marahas at madugo daw ayon sa isang election watchdog. Comelec, pumalag. RH Break Time. Talo ng Barangay Kagawad candidate, sinunog ang sarili, patay sa Northern Samar. Isa namang talo ng SK candidate, nakitang patay sa Iloilo. RH Break Time. 27 opisyal at tauhan ng PNP, kabilang po si Pasay City Chief Colonel Froilan Uy, sinibak dahil sa nabuking na Pogo Hub sa Pasay. RH Break Time. Labi ng Pinay caregiver na hindi iniwan ng pasyente habang kasagsagan ng karahasan sa Israel, dumating na sa bansa. RH Break Time. Japanese Prime Minister Fumio Kishida dumating sa Pilipinas para sa 2 araw na official visit. RH Break Time. Ito yung mga residente daw po sa ilang lugar sa Cavite, Caloocan at Quezon City. Aba, masasapol daw po kayo ng mahabang oras at maraming araw na walang tubig. Ano ba yan? RH Break Time. Heto na po tayo sa ating mga balita. Good news muna. Tayo dumako muna sa isang good news sa mga motorista. Ano ho? Abay, meron daw pong inaasahang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ho ng Department of Energy, DOE, higit piso ang posibleng rollback sa bawat litro ng diesel at kerosene. Habang 50 sentimos hanggang 60 sentimos naman ang posibleng rollback naman sa bawat litro ng gasolina. Ang pagtaya ho sa oil price adjustment ngayong araw batay ho sa mga nakalipas na trading sa presyohan po ng petrolyo sa world market. RH Break Time. Epektibo na po ngayong araw ang taas singil sa toll fee ng South Luzon Expressway SLEX. Ang mga motoristang bibiyahe mula Alabang patungo sa Calamba, dagdag na 10 piso para po sa Class 1 vehicles. Ang taas po ng toll fee, 20 pesos naman ang pagtaas sa Class 2 at 30 sentimos naman ang pagtaas po sa Class 3 vehicles. Para naman sa mga bibiyahe sa may Santo Tomas, Batangas mula sa Calamba, 4 na piso daw po ang taas singil sa Class 1,
6 pesos po ang pagtaas naman sa Class 2 at 8 pesos ho ang pagtaas sa Class 3 vehicles. Po sa Toll Regulatory Board o TRB, dahil mataas pa rin ang inflation rate, ay patutupad daw po sa second tranche ng toll rate adjustments sa susunod na taon. Inaasahan namang dadagsada po sa darating na linggo hanggang sa Lunes ng umaga ang mga biyaherong pabalik sa Maynila mula sa mga probinsya. Ayon po kay Victory Liner Caloocan Terminal Master Arnel Santos, karamihan po sa mga biyahero ay magmumula sa Northern at Central Luzon. Ayon po kay Santos, maaring mag-book ng ticket online ang mga pasahero para hindi ho maabala sa pila. Mas maganda po para sa akin at makatulong rin sa mga pasahero na bumili na lang po siya ng ticket via online para po maiwasan nila yung pila po sa mga terminal. Pero tuloy-tuloy naman po yung mga biyahe po namin. Halos every 15 to 20 minutes naman po ang interval ng mga biyahe natin. Kaya hindi po mahirapan yung mga pasahero at walang po ng Metro Manila. RH Break Time. Samantala, nakaposte pa rin ng Caloocan City Police sa mga terminal para tiyakin naman ng seguridad ng mga pasahero. RH Break Time. Sa linggo nga ho hanggang sa Lunes ng umaga pa inasang dadagsa ang mga pasahero at mga motorista na pabalik ho ng Metro Manila mula sa kanilang mga lalawigan. Kaugnay po nitong long weekend holiday para po sa BSK election at undas. Ayon po kay Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board TRB, banayad hindi pa gaanong nakaranas po ng matinding traffic ang mga expressway. Gayunman tuloy-tuloy anyang kahandaan ng toll operators para daw matiyak ang mabilis at maayos na paglalakbay. Siguro marami po sa ating mga kababayan ang nag-send ng kanilang mga bakasyon, no? At ipakapinahabaan na lang ang kanilang pagbabalik. Inaasahan po namin na pwedeng dumagsa ang pagbalik ng ating mga kababayan na nagsilabas ng Metro Manila starting Sunday after lunch and Saturday evening at hanggang kinabukasan po ng Monday. At lubos pong pinaghahandaan yan ng ating mga toll operators. Kasama na rin po ang aming plan biyaheng ayos ng TRD. Yan ha. Iba siguro ngayon na, baka pwede na kayong bumiyahe, mahirap na maipit sa traffic, ano ha? Samantala, bukas pa daw po inasa namang magsisimula ang dagsa naman ng mga pasero dyan po sa PITX sa Parañaque Integrated Terminal Express na exchange na pabalik na Maynila. Ayon po kay Colleen Calpasa, Corporate Affairs Officer ng PITX, ngayong weekend pa posibleng dumagsa ang mga pasahero para sulitin ang mahaba nilang bakasyon. Nasa 27,000 ang foot traffic sa terminal kaninang umaga na matungal pa sa ngayon, pero karamihan daw po dito ay mga papasok na sa trabaho. Tiniyak po ng PITX na manatili silang naka-heightened alert para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. RH Break Time. Tayo'y makibalita muna mula sa MMDA. Kumusta na kaya mga lansangan sa Metro Manila sa ngayon? Ngayon pong unang Friday po ng Nobyembre. At weekend na naman. Sino sa linya natin? Nawala. Actually, kanina kahit paano, ay kayang-kaya pang bumiyahe na medyo may kabilisan, sa mga lansangan sa Metro Manila, lalo na sa kaba ng EDSA. Pero may ilang mga lugar ho, lalo pa yung mga walang patunggangan kung magsakay ng kanilang mga pasero, mga jeepney. Talaga naman talaga, hindi na ba matututo yung mga jeepney drivers natin, Hindi naman lahat, pero karamihan. Abay, matakin ninyo magbabat magsakay ng mga pasero sa gitna ng kalsada? Hindi man lang maitabi. Para naman hindi perwisyo sa ibang mga motorista,
Saka meron din po mga motorista na kung saan nila gustong lumiko at mag-U-turn, abay ginagawa na lang. Basta-basta. Hindi na iniisip ang kapwa motorista. RH Break Time. Heto atin nung alamin ng update. Kaugnay pa rin po ng sitwasyon ng mga lansangan sa Metro Manila mula po sa MMDA Metro Base, si Ma'am Emma Lorista. Ma'am Emma, magandang hapon po sa inyo. Sir Ray, magandang hapon din po. Ganon din sa ating mga taga-subaybay na ating program. Sa mga oras po na to, ang kalagayan ho ng traffic dito sa EDSA, kung galing po kayo ng Balintawak, doon sa mga galing po ng NLEX, paakit itong Balintawak Cloverleaf, makararanas pa naman ng maayos na daloy ng traffic po yan. Wala pa naman po tayo nakikitang traffic build-up. Itong patungo po ng Muñoz, galing dyan sa may Kaingin Road, light to moderate yung sitwasyon po niyan. Maluwag naman after po ng Muñoz, sa mga patungo po ng Cubao area. May build-up po na nararanasan yung mga motorista. Dito sa may bandang Reliance sa Mandaluyong, patungo po kayo ng Guadalupe. Dahil po yan, Sir Ray, sa ongoing road reblocking ng DPWH na nagsimula pa nung nakaraang holiday. So hindi pa tapos, Ma'am Emma? Opo, for curing na po ito, Sir Ray. For curing now. Opo. At doon sa mga paggawi naman po ng Pasay, may nararanasang pagbabagal, pagsisikip yung mga motorista. Pagsapit dyan sa may bandang Evangelista, patungo kayo ng TAF hanggang makarating dito sa may bandang Ross Boulevard. Wala naman po naiulat dyan na anumang aksidente, although volume of vehicles yung nakikita po natin. So yung EDSA ngayon, ma'am, no? Ano pa lang, moderate, no? Light to moderate? Opo, at hindi pa ho natin nakikita yung dagsa ulit ng mga pasahero ng mga galing po sa probinsya na pabalik po ng Metro Manila. So, maaaring bukas hanggang Linggo, hanggang Lunes. Po, yes po. Doon sa mga mall area, wala namang problema, no? So far po, hindi pa naman po ganong ka-traffic yung nakikita ho na. Moderately moving pa lang din po sa mga oras na to doon sa mga malalaking malls, especially dito sa habaan po ng So, tayo mga naiwan sa Metro Manila, pwede pang mamasyal kahit paano, medyo maluwag pang kalsada. Opo. Sa ngayon, Sir Ray, hindi po suspended yung ating number coding scheme. Ay, oo, kasi hindi naman holiday ngayon, no? Opo, tama po. Ma'am Emma, opo. Ay, kayo naman po, okay naman, no? Sunod, tuloy-tuloy pa rin ang inyong monitoring, ano, ha? Yes po, hindi naman po tayo nag-holiday dahil kailangan pa rin po nating mag-public service. Correct, kahit po holiday. Salamat naman. Ma'am Emma, salamat po sa inyo, ha? Yes, Sir Ray. Magandang hapon at maraming salamat. Thank you very much. Si Ma'am Emma Loristo mula po sa MMDA Metro Base. RH Break Time. Pwede pa magpatintero sa kalsada. Pero siguro naman, ingat lang sa mga motorista natin. Hindi porke maluwag ang kalsada. Harurot na tayo dito, harurot doon dito. Ano, ha? Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time, standby mamaya ho sa mga report ho natin, ano, ha? Matapos po ang higit isang taon bumapanap bilang Agriculture Secretary si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa biglang press conference sa Malacanang, inanunsyo po ng Pangulo na kanya pong itinalaga ang food magnate na si Francisco Laurel Jr. bilang bagong kalihim po ng Department of Agriculture. Ayon po kay Pangulong BBM, tiwala siya sa kakayanan ni Laurel na pamunuan ng DA dahil naman sa matagal na ito sa industriya ng pangingisda at naintindihan ng problema sa sektor agrikultura. Unang direktiba naman ng Pangulo kay bagong Secretary Francisco Q. Laurel Jr., gawan daw po ng paraan para makontrol ang tumataas na presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Kaya naman, ang pagpasok ni Secretary Laurel sa kanyang posisyon na Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura
ay napasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional. Yan po ang tinig, mga kaibigan, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala naman, bilang tugon ho ni Secretary Laurel, abay kanya nga pong tinanggap ang pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong BBM bilang kalihim po ng Agriculture Department. Sa kanyang mensahe sa Malacanang, nangako si Laurel na kanya ipagpapatuloy ang mga adhikain at programa ng Pangulo sa sektor agrikultura. Ayon po kay Laurel, ilalatag niya ang mga plano niya sa DA sa mga darating na araw. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Yun, maganda yung binitawan niya, no? Magkaroon tayo ng masustansyang pagkain sa abot-kayang halaga. Yun, diba? Sapul na sapul ninyo, Secretary Laurel, sir. Abay, congrats po and good luck sa inyong bagong misyon sa Department of Agriculture. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan. Mamaya ay atin pong alamin ang reaksyon ho ng sektor agrikultura, sektor ho ng mga mangingisda at sektor ho ng mga magsasaka sa bagong talagang kalihim po ng Department of Agriculture. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:25 ng hapon. Break Time. Muli, magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan, and welcome, Miss Thea. Welcome back. Welcome back. Ako naman po, Theo Petro Corpuz. Hindi, ako pala welcome back. Oh. May, uso hindi ako nagbakasyon, nandito ako the whole week. Mukha nga, alam mo, uso talaga yung mga, yung mga trangka-trangkaso, sipon-sipon. Bumababa kasi daw yung resistensya kapag ganitong mga taglamig. Mga taglamig na. Nagpaparamdam na talaga, nagpaparamdam ng mga taglamig. Yeah. Ayan. Yung pagpaparamdam ng mga namayapa ay pawala na. Oo. Kasi tapos na yung undas, di ba? Hindi na. Maalis na sila kapag kaganyan. Ay, hindi naman. Nandiyan pa rin yung iba. Talaga? Ay, baka sa kasama mo rin. Pag-alagala sila. Pag-alagala pa rin. Pero syempre, dahil sa kapiesta, naman yung mga kapag piyesta, parang tayong tao, pag piyesta. Excited din piyesta sila. Tayo! Maraming pagkain. It's the day for us. Ganyan. Diba? Kaya maganda yun, naglalagay tayo ng mga pagkain sa mga puntod. Kasi magutom din yung mga yan. Tapos yung iba tinitikman daw nila kung totoo, kung legit. Pwede ba tikman? Titikman. Alay yun Ay, hindi, walang lasa. Ay talaga? Tatabang siya? O kaya biglang sasakitan tiyan mo. Namisandal pa. Pero ghost, kakain siya. Hindi siya masasaktan na yun kasi ghost na siya. Oo, pero makukuha nila yung lasa. Ano yan, para sa mga Chinese, rin yan, sa pag-ghost man, mga hungry ghost at tawag. Kaya pala, pagka nanenok ka lang ng pagkain dun sa puntod. Naku! Matabang, nalabay. Walang lasa yun. Sa atin pa rin po mga balita, mga kaibigan, meron muna tayong update, Ms. Thea, mula sa Malacanang. Abay, dumating na nga rito sa Pilipinas yung ating bisita. Ang bisita ho mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bisita ho ng sambayan ng Pilipino, si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayun. Meron na bang nagaganap na arrival honors dyan sa Malacanang, Ms. Let? Ms. Let Narciso, magandang hapon sa iyo. Let. Carpet sa palasyo. Yun. Go ahead, Miss Let. Pakiulit. Ayan, nakalatag na nga ang red carpet sa palasyo para sa pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida.
makikita ring nakasabit at nakakalat sa paligid ng Malacanang Complex ang mga bandila ng Pilipinas at Japan. Bibigyan ng arrival honors si Kishida pagdating sa Malacanang. Magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida kung saan pag-uusapan ng mga ito ang mga usaping politikal, pangseguridad, economic and development cooperation at people-to-people ties. Kabilang sa inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang regional at international issues at partikular ang may kinalaman sa West Philippine Sea. Pagkatapos ng pulong, haharap sa media ang Pangulo at si Kishida para ipresenta ang mga kasunduan at magbigay ng joint statement. Makakasalo rin ni PBBM ang Japanese Prime Minister at kanyang delegasyon sa state banquet sa Malacanang. Bago sa Malacanang, Ray Nisea ay mag-aalay pa ng bulaklak si Prime Minister Kishida sa deboto ni Dr. Jose Rizal dyan sa Rizal Park. Ayun. So mula dyan sa Luneta, diretso siya ng Malacanang. Oo. Miss Let, anong tawag dyan sa sinakyan ni Prime Minister Fumio Kishida? Di ba sa pag-American President ang sakay Air Force One? Ito anong tawag? Japan. Nakalagay Japan, no? Japan lang. Japan. Walang walang code. Japan plane. Will alam niya. Ano yata to? Flight 001 din yata to. Japan 001, ganyan. Japan 001. Ayan. So mula dyan sa Luneta ay papunta ng Malacanang. Oo, okay. Tapos ngayong gabi meron silang dinner. Oo, state banquet sa Malacanang. Yun, state banquet. Yung schedule niya ay mukhang alas 5 pa. Oo, 5 alas 5 p.m. o alas 6 pa sa pagitan pa ng ganyang oras. Yung arrival honors. Oo. Ayun. So baka nagpapahinga muna somewhere else. So kaya saan magsistay? Baka nagmerienda muna. No. Saan magsistay ang ating bisita? Ang nakita lang natin kanina, yung pagdating niya kanina. Oo nga, ito aeroplano. Sinasakyan niya. Ayan. So far, ang nasabi lang naman, nabanggit lang naman doon sa kanyang schedule ay yung wrist laying sa Rizal Park. Pero pinakatampok ba rito sa maaaring mapag-usapan nila ni Pangulong BBM tungkol sa West Philippine Sea? Oo, kasama yan sa inaasahang mapag-uusapan ng dalawang leader. Kasi mismo ang Japan binubuli rin ng China eh. Doon sa pinag-aagawang teritoryo sa karagatan. Oo, kooperasyon, ayan. Ayan. Salamat, Ms. Let. Anytime kung may update dyan sa Malacanang sa pagdating ni Prime Minister Kishida, please lang, pakishout. Oo, aabangan natin ang pagdating ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Arigatou gozaimasu, Ms. Let Narciso. Samantala, appointment ni Francisco Tiu Laurel Jr. bilang Secretary ng Department of Agriculture. Welcome sa mga senador. Ang detalye hatid sa ating RH28 Raymond Adpaas. Raymond. May isang magandang balita ang pagsasalba ni Pangulong Bongbong Marcos kay Ginoong Francisco Tiu Laurel bilang Secretary ng Department of Agriculture. Ayon dito kay Senator President Juan Miguel Zubiri, si Kiko Laurel ay meron umanong malawak na karanasan sa management na siyang kailangan ng bansa sa ngayon. Sinabi ni Zubiri na mas makabubuti ito at meron ng full-time na kalihim ng DA. Nakiusap naman si Senator Francis Tolentino na bigyan ng pagkakataon upang makapagtrabaho itong si Laurel. Bagamat galing siya sa fishery sector ay hindi lang naman ito ang saklaw ng Department of Agriculture. Sabi ni Tolentino, panahon lamang ang makapagsasabi kung tama ang desisyon ng Pangulo na italaga siya sa Department of Agriculture. Right? Kung panig naman itong si Senator Ramon William Jr. ay right man for the right job ang tawag niya dito kay Laurel sa Department of Agriculture. Dahil sa kanyang ilang dekadang karanasan sa agrikultura ay tiyak umanong ituloy niya ang problema sa agrikultura. Sabi ni Revilla, ang pagkatalaga kay Laurel ay may tututok na sa problema ng agrikultura kung Pangulo ay nakapag-focus naman na sa iba pang mga problema ng bansa. Para sa mga ng Pilipinas, DZRH, Rate at Advance, tuloy-tuloy sa pagkakalita, tuloy-tuloy sa utility
Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond at Paas sa iyong report. Malakas bang ulan sa labas? May isinir si Edwin Duque dito. May malakas ang ulan sa Kamanaba area. Aba? Edwin, tambay ka mamaya, anytime ha. Sabi mo kasi rito, zero visibility na eh. Ano? Saan? Sa area ng Kamanaba. Naku. Talaga naman. Natuyo na ba yung mga kalsada dyan? Di ba parang may mga portions pa na mamasa-masa at mamahamaha? Oo nga. Saka hindi maintindihan talagang panahon eh. Ha? Malamig, mailit. Hindi mo na ma-spelling. Maulan. Pero wala namang bagyo. Wala. Yun. Lusaw na siya eh. Yun. Heto muna tayo sa report ni Milky Rigunay. Standby, Christian Manyo. Abay, Pangulong BBM abay hinimok din. Hinimok na magtalaga ng permanenteng kalihim daw po ng Department of Migrant Workers. Yun. Kasunod po ng pagkakatalaga kay fishing tycoon Laurel bilang kalihim naman ng DA. Ating alamin detalye sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Ray at Thea, dahil sa patuloy na Israel-Hamas conflict, panahon na para magtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng permanenteng kalihim ng Department of Migrant Workers. Ito ang apela ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan matapos magdesisyon si Pangulong Marcos na bakantihin ang posisyon bilang Agriculture Secretary at magtalaga na ng permanenteng kalihim sa tauhan naman ng negosyanteng si Francisco Chu Laurel Jr. Ang kay Libanan, ang patuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas ay naglalagay sa panganib sa ating mga kababayan doon. Sabi ni Libanan, kailangan ng permanenteng kalihim sa ganitong sitwasyon para mabilis na mailatag ng DMW, naging ng Department of Foreign Affairs ipatupad ang mga contingency plans. Matatandaan ang posisyon ng kalihim ng DMW dahil sa pagpanaw ay nabakante noong August 22 dahil sa pagpanaw ni Secretary Susan Tutz Ople. Sa ngayon, ang DMW ay pinamumunuan ni Hans Leo Cacta bilang officer in charge. Samantala, Ray at Thea, natatanong nyo kay Left kanina, ang pagdating ng Japanese Prime Minister, bukas naman ang umaga ay merong joint session ang dalawang kapulungan ng Kongreso, kaugnay naman ang pagdating ng Prime Minister ng Japan na si Fumio. Kahit Sabado, Mari Milky? Ba? Pero kahit nagulat niya, sobrang higpit ng seguridad, parang merong State of the Nation address uli Otona. Joint session ito ng Kamara at ng Senado at sa aking pagkakaalam ay nagsasalita si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa harap ng ating mga kababatas. Saan gaganapin ito sa Batasan? Batasan sa plenary hall ng Batasan Pambansa. Dadalo ang mga senador at mga kongresista sa pamagitan ng joint session. Anong oras yan? Kasi ang alas 11 ng umaga. Umaga bukas, no? Sabado ha? Bukas, Sabado. Araw ng Sabado. Naninibago ka. Nanibago ako, Sabado eh. May joint session, ano? Magbubukas na ang session uli ng Senado at Kamara matapos naman ang kanilang break dahil sa paggunita naman sa undas. Ayan. At bukas, araw ng Sabado, yung joint session ng dalawang kapulungan. Pero ito, ano lang to, dahil sa pambirang pagkakataon lang to, no? Dahil sa nandito si Japanese Prime Minister Kishida lang, ano? Kaya nagkaroon ng joint session. Fumio Kishida, darating siya sa Batasan bukas, alas 11 ng umaga. Nakalatag na yung mga preparasyon, mahigpitang security, meron uling mga car pass na inisyo ang House of Representatives para sa mga dadalong bisita at member ng media na pupunta ng Batasan bukas kaugnay ng pagdating ng Japanese Prime Minister. Mahalaga kasing partner din ng Pilipinas at Japan. Lakay, Ray at Thea, dahil na rin sa mga programang pinupondohan nito, lalo na ang Japanese yung JICA, International Cooperation Agency. Ayan. Tatanungin ko sana, Manang Milky, Lakay Ray, tatanungin ko sana kung sila ba ang sasalo dun sa nilaglag na project ng Chinese na contractor? Ayan, yan ang ma-rekomendasyon ng mga kongresista. Kasi nga di ba, medyo na kumbagay, tumalikod na ang Pilipinas dito sa pagpopondo sa ODA dahil ito ay pondo naman ng China at hindi na kumbaga ay matutuloy yung malaking proyekto sa railway system. Pero ang sabi nga ng mga mambabatas, ito yung panahon na magandang pag-usapan para maipagpatuloy pa rin ang naturang programa sa pagdating naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Thank you, Mari Milks.
Update mula sa kamera para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Neil Crigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Marimil Crigunan mula sa kamera. Samantala, tulong pinansyal para sa pamilya ng namayapang OFW sa Israel na di iniwan ang inaalagaang ng atakihin ng Hamas. Tiniyak naman yan ng OWA. Idetalye mo RH8 Christian Manyo. Christian. Kay Ateya, tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Angeline Aguirre na isang OFW na nasawi sa Israel noong October 7 matapos salakayin ng grupong Hamas ang kibbutz Kfar Aza sa Southern Israel. Sa nakatakdang pagsalubong sa labi ni Angeline sa NAIA ngayong hapon, sinabi ni OWA Administrator Ernel Ignacio na sila'y nagbigay na ng 220,000 pesos sa paunang financial assistance. Bukod pa ito sa pagsagot sa gastusin sa burol at libing. Habang ang gobyerno naman anya ng Israel ay magbibigay din ng financial assistance na halos 100,000 piso kada buwan. Bukod pa yan sa annual financial assistance. Samantala, tiniyak din na bibigyan ito ng espesyal na burol lalo na sa kanyang pinamalas na kabayanihan ni Angeline. Samantala, sinabi pa ni Ernel Ignacio, ito ay bibigyan ng magandang burol pag naiuwi na dyan sa may Pangasinan. Narito ang bahagi ng pahayag ni OWA Administrator Ernel Ignacio. Again, from OWA, kaagad-agad, naibigay na natin yung talagang benefits, yung 20,000. And then, the government of Israel will also be providing financial assistance. Meron pa itong aside from the funeral, meron pa itong monthly na tatanggapin na habang buhay. And then annual. So, bubuhos natin tulong dito sa pamilya na yan. Matatandaan, Ray at Eya, na hindi nito iniwan ang kanyang binabantayang pasyente sa pinaguang bomb shelter kung saan sila kapwa napaslang ng grupong Hamas. Samantala, oras sa ito, patuloy na itinoproseso ang mga dokumento ni Angeline at patuloy na inaabangan dito sa Fairfax Cargo Center. Gwapong-gwapo nakikita ko sa TV. Nasa likod. Nasa likod yun, oh. Parang action star yata nakikita ko doon. Oo. Nagtatag ang pawis dahil sobrang init sa may bahagi ng hindi halata pretty boy pa rin ang dating, ano ha? Kaya gigolo tawag nila kay Jenny. Diba? Salamat, Christian. Back to you, kay Ray and Thea. Thank you, Christian Manyo. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan, welcome sa isang grupo ng mga magsasaka ang pagtatalaga ni Pangulong BBM kay Business Tycoon Francisco Chu Laurel Jr. bilang kalim nga po ng Agriculture Department. Ayon po kay Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers, hangad nila ang tagumpay para kay Secretary Laurel at handa ang kanilang grupo na makipagtulungan. Umaasa naman ng FFF na pakikinggan at aaksyonan ng bagong kalihim ng DA ang urgent concerns lalo na ng mga maliliit na mga magsasaka sa bansa. Gayon din ng maliliit na mga mangisda sa bansa at iba pang miyembro ng sektor na hindi ho napagtutunan ng pansin ng gobyerno. Kaugnay ang balitang yan, umaasa ang isang agricultural group na gagawing prioridad ng bagong kalihim ng Department of Agriculture ang pagpapalakas ng local agri-industry sa halip na importasyon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi dapat maging principal policy ng bagong DA Secretary ang importasyon. Binati din ng SINAG ng best of luck si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at sinabing ang kanyang performance ang magiging batayan ng kanilang judgment. Tiniyak naman ng DA na suportado nila ang bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture. Tuloy ang all-out war kontra hoarders at price manipulators lalo't malapit na ang Kapaskuhan. Anbog kay House Deputy Majority Leader David Suarez sa isang kamera sa kampanya ng Marcos administration na lansagin ang mga sangkot sa hoarding, smuggling at price manipulation. Bukod dito ay pinagutos din po ni House Speaker Martin Romualdez na ipagpatuloy ng House Committee on Agriculture and Food ang investigasyon sa mga hoarder ng agricultural products. Panawagan naman ni Congressman Suarez
Ituloy daw po ang pagharap ng kaso laban sa mga sangkot sa kartel at tiyaking makukulong ang mga ito. Samantala, dumating na ang labi ng Filipino caregiver na hindi iniwan ang kanyang amo na si Angeline Aguirre kaninang hapon. Lumapag kaninang 2:30 ang eroplanong sakay ang labi ng 33 taong gulang na si Angeline Aguirre sa Ninoy Aquino International Airport. Nasawi si Aguirre at ang kanyang amo matapos salakayin ang kanilang bomb shelter ng Hamas sa Israel noong October 7. Ayon sa OWA, ito-turn over ang labi sa pamilya nito sa Pangasinan kung saan ito ay magkakaroon rin ng Heroes Welcome. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pa mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Uy, naku, naging marahas daw, Miss Thea. Bloodiest at marahas daw. Ang idinaos na barangay Sangguniang Kabataan Elections, yan po'y ayon sa isang election watchdog. Akala ko di ba mapayapa? Yun ang sabi ng COMELEC. Oo, kaya yun, pumapalag ang COMELEC. Mali daw yun, sabi naman ng COMELEC. Oo, kasi di ba 19 ang naitalang sultan, 19 ang namatay. Yan. So mababa sa mga kumpara sa mga nakalipas na datos. Ayun. Samantala, naku naman ang daming pulis ang sinibak. Kasama yung kanilang hepe dito sa Pasay. Ito ay kaugnay nung nabuking na Pogo Hub sa Pasay. Meron palang Pogo Hub. Ba't hindi nila yan napansin? Hindi raw nila napansin. Bakit? Bakit? Paano? Anong meron? Yun. Diba? Ito yung mga residente daw po sa ilang mga lugar sa Cavite, Caloocan at QC. Abay, mawalan daw po kayo ng tubig. Awan danom, apo. Paano mga labada? Paano mga bakurang nilinisan? Oo, mamaya malalaman nyo kung kailan at kung gaano katagal. Mawalan kayo ng danom o tubig. Ay sus, anyamot na po. Pilipinas ang oras, 9 minutes bago sumapit ang 5:00 ng hapon. Break Time. Nagtatanong ka kanina, Miss Thea, anong tawag dun sa aeroplanong sinakyan ng Prime Minister ng Japan? Oo. Ito, basahin mo yung sagot ni Mark. Ang sabi? Ang sabi, Air Force One din ho ang tawag sa presidential plane ng Japan. Ayun. Boeing 777-300 siya. Ayun. Malaking aeroplano. Ay, laki ng aeroplano. Naman, arigato gozaimasu, Mark Ruiz. Salamat ho. Interactive yung ating mga Oo, syempre kailangan natututo rin tayo. Diba? Hindi ba? Hindi natin alam yan. Malay na, di ba? Ang alam lang natin, Air Force One sa US. Akala ko din. All this time yun ang aking paniniwala. Sana meron din tayo Air Force One. Oo, pero baka yun din yung tawag nga. Kasi nga generic meron naman. Meron tayo dito, PAL PR001. Kapag umalis ang Pangulo. Yun yung daladalang sasakyan. RH Break Time. Sali pa rin po mga balita, Miss Thea. Iimbestigahan ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS kung may naging kapabayaan ba ang Pasay City Police kaugnay ng sinalakay na Pogo Hub sa nasabing lungsod. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Alfegar Tirambulo, kailangang maipaliwanag kung bakit hindi alam ng Pasay City Police na mayroon na palang Pogo Hub na malapit sa kanilang nasasakupan. Bumuo na ng Special Investigation Task Force na makakatuwang ang National IAS at Regional IAS ng NCR para imbestigahan ang naturang insidente. Matatanda ang 731 dayuhan at Pinoy na biktima ng prostitusyon at human trafficking ang na-rescue noong Oktubre 27. Sa kaugnay na balita abay sinibak na nga sa pwesto ng National Capital Region Police Office ang 27 opisyal at tauhan ng Pasay City Police kasama na po ang kanilang hepe, si Colonel Froilan Uy. Ito ay habang ginagawang investigasyon sa posibleng kapabayaan sa nadiskubring Pogo Hub, na booking na Pogo Hub na ni-raid kamakailan sa lungsod. Ayon po kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo,
Matagal na ang Pogo Hub establishment at katakataka. Katakataka. Parang halaman yung katakataka, di ba? Diba? Kung bakit hindi ito na-detect ng Pasay PNP. Yun. Samantala, iba pang balita, patay ang isang kandidato sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections sa barangay Marubay, Lawang, Northern Samar matapos sunugin ang sarili. Ayon sa investigasyon, nakakalungkot. Sinunog ang sarili? Yes, hindi matanggap ng biktimang si Noli Chan ang pagkatalo nito bilang barangay kagawad sa nakaraang eleksyon. Binuhusan nito ng gasolina ang sarili habang nasa kanyang silid, saka ito sinilaban. Ayon sa Bureau of Fire Protection, agad namang naapula ang sunog, ngunit kasama na si Chan sa natupok ng apoy. Ba yan? Pinalagan ho ng COMELEC ang report na bloodiest election ang 2023 barangay Sangguniang Kabataan Elections. Mamaya babasahin ni Miss Thea kung bakit. Bakit ganun ang pagkakasabi ng isang election watchdog? Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi siya sangayon sa sinasabing bloodiest election dahil sa isinabad daw ho ang mga insidente na wala namang kinalaman sa eleksyon. Binigyan din ni Chairman Garcia na 19 na election-related death lamang o 19 lamang daw mga namatay kaugnay ng eleksyon ang nangyari at 29 ang mga naitalang karahasan. Yan po ay naitala daw ho ng PNP at ng COMELEC kaugnay nga po ng ginanap na BSK election. Basa, Ms. Thea. Ito nga, nadismaya ang isang election watchdog sa BARM nang idiniklara ng Commission on Elections o COMELEC na naging generally peaceful ang eleksyon sa rehiyon. Ayon sa Council for Climate and Conflict Action Asia o CCAA, ang barangay at SK elections sa BARM ngayong taon ang naging pinakamarahas sa loob ng isang dekada. Ayon sa Philippine National Police, nagmula sa BARM ang pinakamataas na tala ng violent incidents sa buong bansa na nasa 16 simula pa noong Agosto 28 hanggang Oktubre 30. Samantala, ini COMELEC Chairman George Garcia na naging matagumpay ang naging eleksyon ngayong taon. Ngunit hindi rin binabaliwala ni Garcia ang pagkamatay ng 19 na kababayan at patuloy ang pagkilos ng COMELEC upang makasuhan ang mga may sala rito. RH Break Time. Yung po mga mamayan sa ilang bahagi ng Cavite, Caloocan at Quezon City, makinig po kayo, no? Mawalan daw po ng tubig sa ilang bahagi ng Cavite simula November 2 hanggang 16. Nagsimula pa kahapon. Habang mula November 3 to 6 sa Caloocan at Quezon City. Ayon po sa Maynila Water Services, ang water disruption sa Cavite ay dahil daw po sa pagtaas ng demand sa tubig. Dahil may bakasyon, ano ha? Oo. Heto, meron din daw network maintenance sa Caloocan at Quezon City. Ito ho ang schedule. November 3 to 4, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Walang tubig sa Quezon City sa may barangay Bagbag, San Bartolome, Santo Domingo, Apolonio, Samson at Masambong. Alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Caloocan. Barangay 66 hanggang barangay 68, maging 671, 72, 75. Pwedeng itaya sa loto. Okay. 78, 1110 to 1116 hanggang 160. November 4 to 5, 10 p.m. to 6 a.m. sa Quezon City, barangay Baysa, Bahay Toro. 11 p.m. to 6 a.m. sa Quezon City ay barangay Santa Lucia. November 5 to 6, wala rin pong tubig danom mula alas 10 ng gabi to 6 a.m. sa Quezon City, Barangay San Isidro, Labrador at Salvacion. November 2 to 16, 5 a.m. to 2 a.m. Wow, ilang oras to? 5 a.m. to 2 a.m. Wala, maghapon? Abay, maghapon magdamag. Oo. Ito po yun sa may Imus, Cavite, ha? May mga barangay ho dyan sa Cavite, Imus City, barangay Anabo 1B, Anabo 1F, Anabo 2A, Anabo 2E, Malagasang 1B, at marami pang iba. Ang dami. 6 a.m. to 1 a.m. Siguro check na lang ho ninyo sa FB page po ng Maynilad.
yung pong mga affected home barangay sa kawalan ho ng supply ng tubig. Ano ba naman yan? Oo. Ngayon, na-miss natin si Miss Aliyah, walang showbiz. Oh. Miss Thea. Wala siyang baon. Wala ka bang baon dyan? Wala. Hoy, salamat to sa matumutok sa ating balitaan sa break time. Minus sila kay Mayor Deo Macalma. Thank you kay Yakuza. Tama dito si Prime Minister Fumio Kishida. Yakuza Baluyo. Hay. Yakuza name niya? Ayun ang name niya. Wow. Estrella Villanueva Bulawan. Salamat to. Paul Salvacion. Ayan, na-miss ka raw niya, Miss Thea. Aba? Andito lang ako. Edgardo Santos. Si Clem Busa. Salamat po sa inyong lahat. Si Ria Soto. Thank you ho. Salamat to. Anyo pa rin po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Simayan. At Thea Petro Corpus. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa lang saglit ho ang programang Balansyado with Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pilipinas ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 5. See you.